Inalis ko na nga sa Ecobag yung mga pinamili namin bago pa tuluyang maubos talaga sa lagayan. Eto na nga pala yung kinabukasan ganap nung namili kami at maagang ako nagising dahil alas 6 nga ng umaga ay umawas na si Daddy. Hinigaan kong kamay dyan nga higa si Daddy dahil galing nga siya ng panggabi, kailangan niya nang gumawa ng tulog. Paagad ko nga ding nilikom niya higaan na yan at inilipat ko nga sa kwarto para nga doon na lang siya matulog dahil naku napakarami talagang kalat dito sa sala. Pag dyan natulog si Daddy at naghila-hilata ay naku baka hindi na lang kumilos yung babae na yan dyan sa bahay, humilata na lang din yan siya. Nag-umpisa na nga ako maglinis-linis at ibinalik ko na nga yung lamesang yan kung saan ba siya nakapwesto. Yung makalat nga yung lamesang yan ngayon dahil nandyan nga yung mga damit galing sa bilaran. Nagbukas nga lang din ako ng bintana at tinayos ko na nga yung kortina para nga pumasok-pasok yung hangin dito sa bahay at makasingaw-singaw naman etong bahay. Wala na kasi nga bagat at ramdam na nga namin yung init dito sa baba at lalo naman doon sa may taas sa may kwarto namin. And ko nga pala inilagay sa sopa yung mga pinag-grocery namin pati na rin yung mga damit na tupiin pero tinanggal ko nga rin ay naku hindi na talaga malaman ko saan ipaglalagay itong mga to. Ganyan kasi talaga yung babae na yan kapag madaming kalat, bigla-bigla na lang nagiging 5% yung utak, hindi alam ko ano ba yung uunahing gagawin. Kaya ayang babae na yan na inuna na nga muna yung pagwawalis kesa tupiin nga yung mga damit. Inuna ko kasi yung pagtutupi ng damit, papapaupo ako sa sopa, ay naku baka hindi na tumayo yan, mag-upo na lang talaga yan siya maghapon. Kumbaga yung pagtutupi ng damit kapag umupo ako yun na din yung magsisilbing pahinga ko pag natapos ko nga tong lahat ng gawain dito sa bahay. So talaga ng babae na yan kapag naglilinis serye siya ay inuuna niya yung pagwawalis dahil naku napakadami talagang balahibo sa sahig at naglilipadan talaga. Ganyan naman talaga yung pub ng mga pet lover, hindi ka lalabas ng bahay nang walang balahibo yung mga damit mo. Kaya kapag aalis kami ng bahay nako, mapapagod muna kami pagpapagpag ng suot namin bago kami makaalis ng bahay. Ganyan nga karaming balahibo yung nawalis ni ate girl, kung nakikita nyo, ayan, meron pang tumpok-tumpok ng balahibo dyan. Nakakailang pasada talaga ng walis yung babae na yan sa bahay dahil hindi talaga agad-agad masasaid yung ganyang karaming balahibo. Tapos ko nga magwalis yung winalis ko ay dinakot ko na nga lang ng kamay ko dahil wala nga akong makitang pandakot. Nang masigurado ko na nga na malinis at wala ng balahibo yung sahig, ayan, at ibinaba ko na nga yung grocery namin para mailabas ko na nga sa eco bag. Nako, mauubos na lang talaga yan dyan sa lagayan ang hindi ko na isasalansan sa cabinet. So, sari at magmimilplan na nga ulit kami ng daddy kaya kailangan ay may labas na nga yung mga condiments. Pag nag-grocery kasi kami mga ate ko, kapag nasahod si daddy ay panapat lang talaga yung binibili namin at saktuhan lang talaga sa sahod pero minsan meron pa nga natitira sa mga yan. Lalo na nga yung mga noodles pati na rin yung mga binili nilang snack, sigurado naman na mapapa-stock lang yan. Kasi talaga mahilig mag-noodles ang pamilyang to, siguro sa loob ng isang linggo ay isang beses nga lang. Yung mga dilata naman ng mga pinagbibili namin ay pinanlalahok nga namin yan sa ulam. Kami katiped, hindi kami basta mag-uulam lang ng ganyang dilata, kailangan lalahokan niya ng gulay para dumami. Pero na naman kayong nakuhang idea para mas makatipid sa buhay. Masarap din kasi talaga kapag yung mga ganyan dilata ay nilalahokan nga ng gulay. O paano hanggang dyan na lang muna ang chika sa buhay ng babae na yan, i-follow nyo yan siya para sa mga next mini vlog. Bye!